Well, nagulat ako na may access sila doon sa isang video kung saan pinapanood ni Tatay Digong di umano yung pagpatay ng ilang mga ng DDS members sa mga di umano ay nagtutulak na pinagbabawal na droga dyan sa Agdao Market. Ang naisip ko doon, kung totoo nga yung video na yan at darating naman ang panahon na pwedeng questionin ang authenticity niyan, eh sino naman kayang taksil sa kampo ni Tatay Digong na nagbigay ng ganyang mga videos, no? Dahil hindi naman para yan voluntaryo ibigay ng kampo ni Tatay Digong. Yan din ang nagpapatunay ng matinding kooperasyon ng Estado, no? Na pinasisinungalingan yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Wala ho tayong mahabang pag-uusapan ngayon mga ka-update. Second day na ho ng ICC hearing pero amoy desperado na ang kampo ng prosecution sa kagustuhan nung nilang madiin si Tatay Digong. Naglabas po sila ng tinatawag nilang sensitibong video. Pero teka lang ho mga ka-update, hindi pa man ho natatapos ang presentation. Kinwestiyon na ito ng ating mga dating opisyal ng palasyo. Isa na ho rito si Spokes Harry Roque. Akala ho ba ng ICC mga ka-update na ganun-ganun lang nila tayo maloloko? Kaya mga ka-update sinasabi ng ICC dito na ang video ay smoking gun laban ho kay FPRRD. Nakita nyo naman ho dito sa sinabi nga ni Spokes Harry Roque mga ka-update na yung litratong yan o yung video na ipinakita dyan sa ICC, sinabi niya ho na literal na may traidor dyan sa mga DDS. Naniniwala ho ako dyan mga kabdate kasi bakit pati yung mga lumang video litrato ni Pangulong Duterte, ni Senator Bato mga kabdate, nahahalungkat pa ho nila. Malaking katanungan ho yan. Ano ho ba sa tingin nyo mga kabdate na kung totoong walang walang bumabaliktad sa kampo ni FPRRD, bakit pati yung mga lumang litrato, video, mantakin po ninyo 2011, mayor pa lang si Pangulong Duterte, ihahahin doon ho laban sa kanya. Yang ang, alam nyo na, EJK na sinasabi ho nila. Diba? Kaya mga ka-update, kung meron kayong komento, reaction sa comment section ho natin pag-usapan dahil ito nga sa mga pasabog ni Spokes Harry Roque, talaga naman marami na ho talaga nagdududa na yung ICC, literal na binabayaran ng administrasyon. Kaya mga update, rekta na ho tayo dito. Hearing. Unang araw po ng confirmation charges hearing dito nga sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nangyari, ang lumabas, 49 counts of murder, 78 counts ng attempted murder laban kay dating Presidente Duterte. Ano ho ba yung posisyon po ninyo dito, attorney? Well, mahahati sa dalawa yung nangyari kahapon. Yung mga opening statements ng depensa, ng prosecution at ng mga biktima, at saka yung submission on the merits ng prosecution. Now, ang kadahilanan naman kung bakit merong opening statements ay dahil ito ay isang confirmation of charges. No? Ito ang katumbas ng preliminary investigation natin dyan sa Pilipinas kung saan i-determine ng mga pre-trial chamber judges kung merong probable cause o substantial evidence para magpatuloy na sa trial. So ito yung sinasabi ko na hindi makatarungan. Halos isang taon na nakakulong si Tatay Digong and yet hanggang ngayon wala pang preliminary, wala pang probable cause man lang. No? Ang naging basehan ng kanyang pagkakakulong ay yung napakababaw na threshold na ebidensya na good grounds lamang. So kanina narinig natin ang opening statements na ng mga partido at nakita natin na kung anong papatunayan ng prosecution at ito nga ang krimen ng crime against humanity na sabi nila ay mahahati sa tatlo. No? Yung mga crimes against humanity na nangyari nung habang mayor pa si Tatay Digong sa Davao, involving the Davao Death Squads, 19 counts of murder. Yung high-value targets nung kauna-unahang taon ng pagiging presidente ni Tatay Digong, 14 counts of murder, at saka yung mga Oplan Tokang, yung village barangay saturation drive, 44 counts of murder. Papakita daw ng prosecution na si Tatay Digong sa lahat ng mga kasong ito ang siyang nag-utos, siya nagbigay ng pabuya, siya nagbigay ng mga armas, at siya nagbigay ng garantiya na hindi mapaparusahan ang mga pumapatay. Now, ang sabi naman ng mga biktima ay talagang ang mga biktima hanggang ngayon, miski nakakulong na si Tatay Digong, ay talagang natatakot pa dahil may banta pa sa kanilang mga buhay. No? At ang sabi nila na kinakailangan malaman o marinig ng buong daigdig ang kanilang mga kwento ng sa gayon, mabigyan sila ng katarungan at ito ang dahilan kung bakit hinihingi nila na dapat makonfirm ang charges laban kay Tatay Digong.
Ang Tatay Digong naman ay nagsabi unang-una na kinakailangan na maging desisyon ng hukuman dito sa confirmation charges ay nakabase sa ebidensya, hindi haka-haka, hindi sa politika. At papatunayan daw nila na bagamat maraming mga salita si Tatay Digong na nagsasabi na siya bumuo ng DDS, siya ang nag-authorize sa mga patayan, yan ay mga kabahagi lamang ng political rhetorics at walang intensyon na pumatay. Kung hindi ang tunay na intensyon ay para matakot ang mga taong bayan para sumunod sa batas. Opo. So yan yung una. At sa tingin ko naman, doon sa opening statements, wala tayong masasabing masama doon sa lahat ng partido dahil lahat sa kanila ay nagawa ng napakagandang summation kung paano ang kanilang presentasyon ng ebidensya. Kahapon din, nagsimula na yung submission on the merits ng prosecution. At ang ginagamit nilang mga ebidensya na hindi naman nila dinidisclose kung sino pa, ay mga testigo na magsasabi na ang Davao Death Squad daw dahil ang napanood ko pa lang at yung napresenta pa lang ay yung first count of crimes against humanity dun sa Davao Death Squad na nagpapakita na ang nagbuo ng DDS o Davao Death Squad ay si Tatay Digong at si Tatay Digong mismo ang Davao Death Squad. At sinabi nila na meron silang testigo na magsasabi na bukod sa pagbubuo ng Davao Death Squad, si Tatay Digong ang personal na nagbibigay ng approval kung sino ang tatargetin ng Davao Death Squad. Siya nagbibigay ng pabuya at siya nagbibigay ng garantiya na hindi sila mapaparusahan dahil sa ginagawa nila. Diyan nagtapos yung submission ng prosecution at ipagpapatuloy bukas. No? Sa akin, ang aking pananaw, doon sa submission of the merits, talagang kinakailangan pag-aralan mabuti ng depensa ang kanilang ebidensya na gagamitin para nga makumbinsa yung mga judges na walang substantial evidence. No? Kasi ang probable cause, miski sa Pilipinas, hindi ganyan kahirap i-prove yan. No? It's a likelihood that a crime was committed and the accused is probably guilty thereof. Pero kampante ako kasi mayroong isang elemento na mukhang hindi na popruebahan ng prosecution. At yung pinaka-importante elemento ng crime against humanity is yung mens rea na tinatawag o yung intention na patayin ang kanilang mga biktima dahil sila ay mga sibilyan at nalalaman nila na kabahagi sila ng isang sibilyan ng populasyon. So far, ang napatunayan ng prosecution ay mga patayan na yan ay nangyari di umano sa konteksto ng isang pulisiya para labanan ng pinagbabawal na droga na alam naman natin ay obligasyon ng Estado. So hindi masasabi na yung mga patayan na yan kung talagang nangyari ay dahil sila ay sibilyan. Ang sabi nga ng aking kaibigan na si Maharlika na kasama kong manood ng proceedings kanina, hindi naman napapatunayan na ginurgur yung mga biktima ng Davao Death Squad dahil sila yung mga inosenteng sibilyan. Kung meron talagang gurguran na nangyari, ito ay dahil sila ay involved sa kalakalan ng pinagbabawal ng droga o di naman kaya ay naglaban. Opo. Pero ikaw bilang isang dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa the way po niyang pagsasalita, sa tingin mo nami-misinterpret lamang at iba yung naging dating doon sa ibang tao? Kaya ganun po yung kanilang nagiging conclusion na talagang siya ang nasa likod nitong Davao Death Squad. You know, kasi si Tatay Digong, ang talagang personalidad na niya ay hindi mo na talaga alam kung kailan siya seryoso at kailan naglolokod. At style niya yun. Kaya nga, kinakailangan, the burden is on the prosecution to prove na yung mga binitawan niyang salita ay meron talagang intensyon na pumatay at hindi lang yan. No? Ang intensyon ay hindi lang lamang dapat pumatay, kundi pumatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan. At sa ngayon, wala akong nakikita ng ganyang elemento. Opo. Alam nyo, noong bago ang Philippine IHL law, talagang nagte-training kami ng mga piskal at talagang mga piskal ayaw gamitin ang IHL law kasi nga napakahirap pruebahan yung karagdagang elemento ng mens rea sa crimes against humanity. Ito nga yung pag-atake sa sibilyan at alam nila na tinatarget nila ay sibilyan. So far, sabihin na natin napatunayan nila na lahat ng sinasabi nila ay tama, kulang pa rin yung elemento ng nasaan yung intensyon na targeting ang mga di umanong mga namatay dahil sila ay mga sibilyan at alam nilang sila ay
mga innocent civilian. Opo, yung pagpresenta ng prosecution na attorney na doon sa mga videos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsasabi siya na baga yung mga kriminal papatayin ganun. Sapat po ba yun na baga ebidensya na umaamin yung isang inaakusahan po nila na nasa likod po ng patayan nga dito sa ating bansa? Well, unang-una, no, ito ay pa lang, no, confirmation of charges. Hindi pa tinatanggap ang mga ebidensya na yan. Tatanggapin lang yan dahil gusto nilang malaman kung merong sapat na ebidensya para magtuloy sa full-blown trial. Sa full-blown trial, magkakaroon ng bakbakan kung talagang matatanggap yung mga bagay-bagay na yan bilang ebidensya para pruebahan yung elements ng crimes against humanity. No? Pero sa akin, so far, no, dalawa yung basihan ng prosecution para gamitin yung mga deklarasyon ni Tatay Digong, yung declaration against interest at saka yung mga sinabi niya under oath sa parehong Senado at saka sa mababang kapulungan. Pero sa akin, hindi pa rin yan sapat dahil the burden of evidence and the burden of proof inasa prosecution pa rin para ipakita na ang intensyon talaga ng presidente nang binanggit niya yung mga salitang yan ay para pumatay, manarget ang sibilyan dahil sila ay mga sibilyan na sa ngayon po ay wala pa akong nakikita kahit anong indikasyon. At meron din ho ba kayo nakikitang bago doon sa presentasyon ng prosecution laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Well, nagulat ako na may access sila doon sa isang video kung saan pinapanood ni Tatay Digong di umano yung pagpatay ng ilang mga ng DDS members sa mga di umano'y nagtutulak na pinagbabawal na droga dyan sa Agdao Market. Ang naisip ko doon, kung totoo nga yung video na yan at darating naman ang panahon na po pwedeng questionin ang authenticity niyan, sino naman kayang taksil sa kampo ni Tatay Digo na nagbigay ng ganyang mga videos? No? Dahil hindi naman para yan voluntaryo ibigay ng kampo ni Tatay Digo. Yan din ang nagpapatunay ng matinding kooperasyon ng Estado, no? Na pinasisinungalingan yung sinasabi ni Marcos Jr. na hindi sila makikipagtulungan sa ICC. So, dun sa video na yan, medyo nagulat ako dahil nga hindi ko maintindihan kung paano nakuha yan ng prosecution, assuming na authentic na yan, pero inaasahan ko na i-dispute din ng depensa yung authenticity ng video na yan. Opo. Attorney, para lang din sa kaalaman ng ating mga kababayan, kung ikukumpara mo yung confirmation of charges hearing dito sa proseso din ng pagdinig dito sa Pilipinas, sa Philippine courts po natin, nasang stage po tayo? Ang katumas po nito ay preliminary investigation sa piskalya. Kaya nga po hindi makatarungan na isang taon na siya nakakulong dahil dito sa Pilipinas, hindi ka naman makukulong until after preliminary investigation and after magkaroon na ng finding ang prosecutor at ang judge, no? Kaparehong prosecutor at judge na merong ang probable cause, no? So, ang dahilan kung bakit hindi makatarungan yan is kasi sa patakaran ng mga naunang international tribunals dahil wala pang ang probable cause, bagamat po pwede na siyang maaresto para masigurado na magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao niyang hukuman, binibigyan sila ng interim release. Kung titignan mo yung track record ng International Tribunal for the Former Yugoslavia sa mga 120 cases na kanilang 120 akusado na nagkaroon sila, mga 70 ang nabigyan ng interim release. So mahigit pa sa kalahati, no? Almost 2/3 ang nabigyan ng interim release. Yan kasi yung pamamaraan para balansehin yung mababang threshold ng ebidensya para makakuha ng warrant of arrest at doon sa presumption of innocence sa isang akusado at yung karapatan niya sa kalayaan. Opo. Sa stage pong ito ay nagpresenta po sila ng kanilang mga ebidensya at possible pa bang madagdagan? Gusto pa nilang dagdagan yung mga ebidensya lang po pwede pong gawin yun o hindi na? Hindi, kauna-unahang pagkakataon pa lang yan na ang prosecution ay binigyan ng pagkakataon. Sa mga susunod na araw, at yan ay sa Tuesday, sa Thursday at sa Friday, ang panahon ng hukuman ay igugugol doon sa pagtanggap ng mga ebidensya sa panig ng prosecution at ng depensa. So marami pa po tayong ebidensya makikita at matapos mapresenta ng parehong panig ang kanilang mga ebidensya, maghuhusga ang pre-trial chamber kung dapat nga bang magtuloy sa full-blown litigation itong kaso ni Tatay Digong.
Opo, at pagdating doon sa mismong trial na, kung na-confirm na nga ang charges na ito, wala nang tatanggaping ibang ebidensya na. Doon lang sila nakasalalay o doon sa mga prinisinta lang sila magbabase o magdedepende, attorney. Hindi po, kasi hindi lahat ng ebidensya ay ipipresenta dito sa confirmation hearing. No? Sample evidence lang po para magkaroon ng basehan ng hukuman kung merong ang substantial evidence para magpatuloy. No? Doon sa trial on the merits, ipipresenta lahat ng ebidensya, pero merong rule din sa ICC na bago pa pumunta sa full-blown trial, dapat dinisclose na ng prosecution at ng depensa ang lahat ng lahat ng ebidensya na hawak na nila. No? Ito ay hindi nagbabago sa proseso na sa ating lokal na hukuman dahil nagbago na ang rules of court natin. Ngayon, as early as pre-trial, kinakailangan ilabas na lahat ng ebidensya at pinagbabawal na ang pagdagdag ng mga ebidensya na alam ng mga partido already existed at the time of the pre-trial. Opo. So, in that sense, yung paglabas ng ebidensya ay halos kapareho sa proseso ng ating mga hukuman dito sa Pilipinas. Attorney, sa tingin mo, sino bang nasa likod nitong mga nasa prosecution side? I mean, yung mga humahawak doon sa mga biktima umano ng extrajudicial killing? Malinaw po sa akin na ebidensya kinalap nila, yan ay hindi makukalap kung walang kooperasyon ang gobyerno ni Marcos Jr. Malinaw po sa akin na hindi makakaabot sa puntong ito kung hindi kinidnap ni Marcos Jr. ang Tatay Digong at pinadala sa dahil. At bukod pa dyan, sigurado po ako na yung gawain ng Huwad Committee kung saan marami silang pinaamin kay Tatay Digong ay ginawa nila para nga po magamit ang mga deklarasyon ni Tatay Digong laban sa kanya pagdating dyan sa ICC. So sa tingin ko po, samantalang nagsasabi si Marcos Jr. na hindi siya makipagtulungan sa ICC, meron na po silang script para mabuo ang ebidensya labang kay Tatay Digong at makulong nga dyan sa dahil na nangyari nga. Opo, itong Duterte Panagutin Network, may ideya ho ba kayo kung sino pong mga nasa likod po nito? Sigurado po ako na ang Duterte Panagutin, ang nasa likod niyan ay Marcos Jr. Pagkatapos kay Marcos Jr. na talagang kinikilala nila na pinakamalaking banta sa kanilang layunin na magkaroon ng Marcos 2.0 or Marcos Forever ay ang mga kaalyado nila, mga Dilawan, Pinklawan at mga komunistang CPP-NPA. Opo. Ayan, at sabi pa nga kahapon ni Attorney Butuyan, iginiit po niya na karamihan po sa mga biktima ng EJK ay mga breadwinner. Ayun po, Attorney, ng mga mahihirap na pamilya na umaasa sa arawang kita para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yung mismong background ng mga pamilya umano na biktima nitong EJK, Attorney, pwede ho ba yung matanong din, ma-check para makumpirma at talagang sila po yung mga biktima po nitong EJK? Yan po ay burden ng prosecution na patunayan. Each and every case of murder that they are arguing na kabahagi ng crimes against humanity. Well, sa tingin ko naman, may katunayan yung sinabi ni Atty. Butuyan na karamihan ng biktima ay mga breadwinners. Kaya nga lang, ang hanap buhay nila ay pangangalakal nga na pinagbabawal at droga. No? So sa tingin ko, hindi issue kung sila ay breadwinner, kundi issue ano bang ginagawa nila as breadwinners, dahilan kung bakit sila ay napaslang. Po, naging sentro rin po ay yung diskusyon kahapon o kagabi kanina, attorney, dyan po sa ICC, yung sinabi po ni Attorney Nicholas Kaufman. Hindi ko alam kung ano po yung mga power points doon na nakikita po ninyo, pero isa po sa mga nag-viral, nag-trending is yung naging bagabatikos niya kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. I-quote ko lamang, "For President Duterte, his word was his word and the people knew it. For President Bongbong Marcos Jr., his word is for the wind and the people will not forget it." Well, sa akin po, kulang pa nga yan. Dapat talaga, at ito'y isang hinanap ko kanina, dapat talaga inulit-ulit ng mga abogado ni Tatay Digong yung pawalan ng jurisdiction ng ICC sa pagkatao ni Tatay Digong dahil simula ang pre-trial matapos ang pangalawang taon na matapos tayo magbitiw sa ICC at yung pangingidnap
dahil ito ay isang illegal na bagay, ay isang paraan para nga mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So ang hindi ko nakita kanina ay yung una nga, yung lack of jurisdiction dahil sa hindi na tayo miyembro ng humingi ng abiso sa pre-trial chamber ang prosecution at saka doon sa kidnapping na dapat talagang mawala ang jurisdiction ng hukuman. At syempre, dapat giniit na rin at diniin na itong kidnapping neto, ang nasa likod niyan ay si Marcos Jr.